karugtong ng video kahapon. So ito yung stainless bin natin na binanata ng ibon at nawasak yung kanilang hive, no? Ito yung parte na to. Ngayon sabi ko, check ko nga kung naayos nila overnight. At ito nga, no? Kagabi lang to nila sinumulang ayusin. Ngayon, ayan na, halos kumpleto na. So ang gagawin nila dyan, ayan, bukod sa inayos nila, nag-extend pa sila. Eh, pati sa taas. So almost close na. Tapos kinanker na rin nila tong tawag dito, yung tali. Tapos yung hinahanap kong parte na nawawala, ito pala, nasa ilalim. Ayan o, hindi nahulog. So ilagay ko kaya dito to. Ayan, para makuha nila. Ayan, para mas accessible sa kanila. Ang bilis nilang maka-recover. At nagtatrabaho sila 24/7. Hindi niya masyado namang harsh yung 24 oras ng trabaho. Pero ang buhay kasi nila nasa wala pang 2 buwan. Kaya yan, kailangan nilang trabaho day and night. So kaya yung mga bees rin, hindi sila naalis ng gabi, maliban na lang kung may light source sa gabi, like for example may tabing poste ng ilaw. Busy lahat ng mga bees natin dito. Hindi ko pa na-check tong isa kung na-damage rin kasi ito lang yung exposed na area dito eh. So hirap akong pumunta sa kabilang side dahil may compost dito na ginawa si partner. Kaya dito tayo, tignan natin kung may na-damage dito sa likod. So ayan, as you can see, wala naman. Pero parang inano nila, parang sinarado. Maaring inatake rin to kasi nagbago yung takip nila. So doon naman sa kabila wala. So masipag talaga yung mga bees. Ako nag-aalala ako kung saan sila ngayon kumukuha ng pagkain. Nectar ba? Kasi halos lahat ng kinakain nilang kinukuha nila ng nectar ngayon na mga puno na nagbulaklak. Eh meron ng bunga. So paano kaya ito? Saan sila kukuha ngayon ng nectar? So hindi ko naman alam kung ano mga puno yung nasa paligid. Hindi naman ako palalabas. Iba na lang pag may order. Yan. So yun pa man, alam na nila yan kung saan sila kukuha. Ang napapansin ko ngayon, mas marami silang dalang propolis, or I mean pollen pala. Ayan o, yung mga puti-puti sa kanilang paa, pollen yan na ginagawa nila, binabasa nila yan at nagiging bee bread. Binabasa nila ng pollen, yung pollen binabasa nila using nectar at nagiging bee bread. Diba ang galing? So may pagkain pa rin sila kahit na walang masyadong nectar. Pero nectar siguro nakakakuha kasi may mga bulaklak rin dito. Sino ba naman ako para sabihin wala ng nectar, diba? Baka may iba pa silang pinagkukunan dito na hindi ko lang alam. Kasi ito yung nakaraan hindi sila nakakuha. Pero ngayon yung mangga na puno ng bulaklak, ayun na, may maliliit ng bunga yung ayan, hindi na masyadong masum kasi camera natin hindi na ganun ka ko ba, pag yung isang cellphone bagong labas, okay naman yung camera. Pagka nawala na mga update, yun, nawawala na rin yung pag-enhance sa kanilang mga features. But anyway, etong baon na to nilagay ko para pamahayan nila. Sabi ko, ba't kaya hindi pa pinapamahayan?
ang nakikita kong ginagawa nila, may mga fiber pa kasi yung bao. Tinatanggal nila ng isa-isa. Siguro pinapakinis muna nila to or nililinis para hindi siguro magkaroon ng mga issue pagka ginawa na nilang bahay. Ngayon, ayan, medyo nilagyan na nila ng, alam niyo, itim-itim, yung parang ito, parang sticky na to. Alam niyo, naglalagay sila niyan pang depensa doon sa mga invaders like ants and other insects. Actually, kahit sa birds may depensa sila dyan kaya lang, ewan ko, no, may mga time talaga na na-atake sila. Siguro dahil weak pa yung mga colony ko dito na bagong dating. So ayan, oh, ganda na ng structure nila dito. Ang laki na, oh. Diba, naalala nyo, late lang yan. Wala pa yan nang dumating dito. So dito na lang nila ginawa yung structure na yan. Kaya nilagyan ko ng bao. Hindi naman nila pinamahayan yung bao. Or hindi pa. Tingnan natin kung meron ng structure sa loob. Dito natin to. Wala pa. Dilim eh. So anyway, okay tayo sa taas. Pakainin ko muna pala yung ibon na. So ito yung ginagawa ko kasi araw-araw bukod sa pagkalaga ng halaman. Pinapakain ko yung mga ibon, nagche-check ng mga hive ng honey, stingless bee. Ayan. So ito yung isang pa nating, oops, nagalaw ko. Hahabulin kayo pagka hindi sila hindi sila nanunusok pero may pangkagat to. Etong biroy. Ito namang Libiceps, wala talaga siyang pangkagat tsaka panusok. Kaya madaling atakihin ng ibon. Pero ito, kaya nilang idepensa yung sarili nila pagkagat. Pero yung kagat kasi na hindi ganoon ka-effective. Parang lang, normal attack kumbaga sa Pokemon. So mahina yung kagat nila, hindi ganoon kasakit. Kaya ang panlaban talaga nila yung yung parang pandikit nila. Tara, yung puntahan nila yung mata, yung buhok, ayan, hilig nila yung mga, tulad ng suot ko ngayon, mga dark color, mga tao na tulad ko na medyo may dark complexion, so hilig nilang lapitan yan. Pagka ginalaw mo sila, maatake ka nila. Kaya pagka mag-handle ka nito, maganda kung naka light color ka. Tapos syempre, B-suit. So ayan, itong kata-transfer lang natin. Ayan, so although may mga maling ako dito, pero ayan, nag-aano na sila, nakaka-recover na tong hive na to na ating inilipat sa bao. So ngayon, maghahanap kami ng kahoy para dun sila ilagay. Pero itong mga nasa bao hindi ko na siguro muna ililipat, okay na muna sila dyan. Yung mga iba na lang kasi syempre, diba, magugulo to. So yung mga ilalagay lang natin sa kahon, itong mga pearl hive. So ito yung mga alaga nating ibon, si Crystal and Jewel. How are you, Crystal, Jewel? Good morning. Good morning. Good morning, Crystal. Look, Jewel. Ito naman yung masungit. Hindi lang. Ang buhit yan dati, sumungit nung nagdadalaga na. Ito naman yung partner niya nasa baba. Ito yung dalawa. Sana mag-itlog na uli kasi yung first na itlog nila hindi nagtuloy. Clear yung egg, walang bata pa kasi mga asawa na itong lalaki na bird. So pag sa Indian ringneck pala, preferred na partner dapat ng babae ay mas matanda sa kanila para yun, marunong na. So ito naman yung isa nating hive na nasa bao. Ay, malakas rin to, hindi lang natin makita. So ayan, so ito naman yung isa na sabi ko, akala ko madeded siya pero ayan, nabuhay. Magagawa sila ng sarili nilang estatwa. I mean,
ng hive. Kakaiba to. Lalaki ng hive nila. Ito pa yung isipan nilang gawing hive. Baka nga ibang ano to, species to ah. May mga species kasi na gusto nila yung mahaba yung entrance. Baka ito yun. Kaya pakala ko siguro weak hive, pero kasi galing to ng Laguna. Malamang kuha nila to sa Quezon o Laguna. Eh doon nga natatagpuan yun eh, yung bagong species na ni-discover na gumagawa ng ganyan. Yun yung klase ng hive, no? Ayan. Yun na talaga ng camera ko ngayon. Ayan. So ayan, pakainin natin itong mga ibon. May akit tayo, may i-update ako sa inyo yung ginawa ko kagabi. Hindi ko na na-videoan kasi busy na kagabi. Nag-repat lang naman ako. Ang dami ko ng video ng repating ng Venus flytrap. Ang mga nirapat natin ay yung mga BFT na kung saan na critical ng kondisyon dahil hindi naman sila unhealthy, pero yung kanilang medium ay hindi maganda. Kaya ang ginawa ko ay pagkain pa sila. Ang ginawa ko, binaliktad ko lang. Yung medium rin yung ginamit ko, pero binaliktad ko yung nasa ibabaw, inilalim ko. Tulad ng ginagawa natin dati. Hindi na tayo magpapalit ng medium, kundi ibabaliktad lang natin. Tapos kung kailangan magdadagdag. Bakit kailangan nyo magdagdag? Siyempre, nade-decompose yung medium. Konti. Ay, may yung turtle natin nagpakita. Pakakainin ko to. Ayun o, bigay lang sa atin to eh. Box turtle yung tawag yata dyan. Matagal na yan dito. Kaya alaga na yan dito. Nga lang, bihira siya magpakita. At bihira rin siya kumain. Malakas kumain yan pagka kumain na. Parang may time na nag-hibernate sila. Hindi nagpapakita. Tapos magpapakita na lang pag gusto nilang kumain. Sungit talaga na ito. Ibon ito eh. Hindi naman siya di pa ako nangakagat pala. Pero atakein ka niya. Or yung threat. Baga, huwag ka dito. Pero pinapakain ko naman siya araw-araw. Ito naman yung nangitlog na hindi nabuo yung itlog nila. Hindi rin successful yung pag-hatch. Lumampas na kasi sa time na sobra na. Parang dapat ilang days ba yan? Isang buwan lang mahigit, pero nag-3 buwan na sila. Kaya tinanggal ko na. So, kita muna tayo sa taas. Pakita ko sa inyo yung mga so ayan, may nagdala yung misis ko ng gulay. Kapag magluluto ng gulay, kung anong mga ritaso pwede nyong ihalo basta safe sa ibon at malinis. Ito sweet na naman, sana magka-itlog na to. So ayan. So yung turtle pala kakainin ko muna bago umakyat. Baka makalimutan ko, kawawa naman. So ito yung third box turtle na binigay sa akin. Ayan ko lang siyang gumala dito. So coexist, sabi nga ni Doc Neil. Ayan yung mga wildlife sa paligid. Nagsasaktan hanggat maaari, bigyan ng freedom. Niyaan ko lang siya. Ang ginakain niya ngayon kamote cube. Tapos may tubig rin yan. Nandito naman siya sa tubig. So yun, yung mga nepenthes natin buhay na buhay.
So dito muna sila sa ngayon hanggang tayo ay mainit sa taas. Kasi ito yung mga mother plant natin na nagpa-flower na. So may mga nepenthes pa doon, tsaka iba pa sa gilid. So ayun, akit tayo. Tingnan natin yung mga nasa taas. So, naisara ko ba lahat ng cage kasi minsan naiiwan na nakabukas. Kakawala tuloy sila. Ito na lang, hindi lumalayo. Pero kung yung engine ring neck yung nakawala, hindi siya ganun kaamo sa amin. So maaaring makalipad na makaalis. So ngayon pakita ko sa inyo as promise yung mga ginawa ko kahapon para may matutunan naman kayo pagdating sa carnivorous plants. So sa carnivorous plants naman, ginawa namin kahapon, nag-replant ako ng mga Venus flytrap. Ito, naiwan pa dito yung tubigan. Pinaro kami ng aking maliit kahapon. So ito, ayan, ito yung wifula. Ayan, nakita nyo dati, di ba? Puro live sphagnumos. Ngayon ang ginawa ko, puro perlite, tapos sphagnumos sa konti na lang, sa paligid na lang. Tapos pondu. Ayan, ayan siya. Doing good naman. Tapos ito naman yung tinanim ko na St. Patrick's Bird. Nabawasan na ito ng isa kasi may bumili. So ayan. So may propagation din ako na maliit doon sa dulo. Rhizome pa lang yan pero may konting growth na. So all in all, 2.5 yung aking St. Patrick's Beard. So yung iba ngayon, plano ko, i-repat ko rin. Pero okay naman sila, mukhang okay. Ang medyo hindi lang ganun kaganda, itong iba pala. Naka-i-repat ko na nga rin pala itong iba dito. So ito yung mga naripat na namin. Ito ay Coquillage. Misis ko nag-repat na ito kahapon. Okay naman. So sabi ko lang sa kanya, baliktad niya tulad ng ginawa ko dun. Kala nyo bagong medium yun pala? Hindi. Old medium yun na binaliktad natin. Tulad dito, ganoon din. So sabi ko lang sa kanya, dagdagan niya kung kinakailangan. Siguro nagdagdag siya, kaya dumami-dami yung perlite. So ngayon, meron pa tayong naripad kahapon. I think na isama ko na to sa video. Pero para makita nyo rin kung saan ko nilalagay right after na mairipad sila. So right after na mairipad sila, dito ko sila nilalagay sa ilalim. Pwede ko naman silang iibabaw agad, pero mga mahal kasi ito. Kaya medyo alagaan natin ng i-baby ba natin ng kaunti. So ang mga nandito ay yung Azura. Ayan yung isa sa mga mahal na BFT. Tapos Shenron, hindi naman ganun kamahal, pero dahil hinati ko yung rhizome yan, ito yung mother plant, ang rhizome ay ito. So ngayon ang paraan ko para paramihin, pero hindi paliitin ang gusto yung mother plant. Konting bawas lang. Tapos yun, tanim. Tapos once nakapagparami ka na, paramihin mo na ngayon yung mga medyo mas maliliit para may mother plant ka maiiwan. Minsan may gustong bumili ng mother plant, pero syempre hindi ko na ibebenta ng mura yan kasi iisa na lang yan na yung mga mother plant natin, isa, tapos matagal na rin. So years na ang binilang, kaya hindi natin may benta ng mura. So ngayon, di ba, nakaraan may naghahanap ng per kilo na BFT. So naibenta na natin yung isang trays ng X-Spider. At ngayon nga, nakapagtanim na uli si Mrs. ng isang set ng Spider. Ito, X-Spider. So ito ay mula dun sa isang tumpok lang, ha. Ngayon ito na, ay propagate yan. At soon, makapag-out na ulit tayo ng X-Spider. Hindi kasi dumating yung hindi na nag-reply yung nagbenta sa akin. Sana okay lang siya. Mabait yun. Ewan ko kung anong nangyari sa kanya. Baka nagkaroon lang ng konting problema, or nakalimutan niya. So order pa nga sana ako sa kanya, kaya hindi siya nag-reply ngayon. Hindi ko na muna sasabihin kung sino, pero sa mga nakarang video alam niyo na kung sino. So ito, X-Spider.
Nung naitanim, ito, scarlatin. Misis ko rin nagtanim na ito. Ayan, ay replant na rin. So, bakit ko pa pinapakita ito? Anong matututunan namin dito, sir, sa pinapakita mo na yan? So, dun sa mga dati nag-aalaga, ito, ang ginagawa po namin ngayon ay, kung dati-rate, di ba meron tayong tinatawag na pure sphagnumos toppings na manipis sa ibabaw. Ang gamit noon ay para hindi ganun kumbaga matuyo agad yung medium. Kaya lang pagka may toppings kasi ang nangyayari, parang hindi nagiging masyadong irritated yung taas. Yun pa naman, di ba, dun ang init pataas yung hot air. So hindi siya masyado nakakahinga at nagkukosyon ng humidity sa loob ng medium at nagkukos ng algae. So yun, kaya ngayon balik tayo sa basic sphagnumos and perlite, no toppings. Ayan, so titingnan natin kung ano magiging reaction. Hindi ko sinasabi na mas okay itong ginagawa ko ngayon dahil, pero ito naman yung ginagawa natin nung una pa bago tayo mag toppings na yan, diba? Alam ko magiging effective yan. So pagka ganito yung medium nyo, less yung algae. Kasi nagtataka ako, napakainit ang panahon, nag-algae pa. Talang may mga medium ako dito same condition pero bihira mag-algae. Anong pagkakaiba? Ang nakita ko lang, more perlite, no? Kulang ako sa perlite dun sa mga puro algae. So kayo rin, no, huwag kayo magtipid sa perlite, although may kamahalan nga ang perlite, no? Pero yan, no, sulit naman yan kasi mailalayo kayo sa kapahamakan ng algae. So ayan, so ano pa bang ginawa ko? Ito pala, dito itong mas na to. So ito yung tinanim ko rin kahapon na red dentate. Iba pa to sa Trebs red dentate. So ayan, tinanim ko rin kahapon. Okay naman. Type ba? Ayan. So maganda lang na agapan natin. Meron pa ako ditong gustong i-replant. Ito, diabolic corn. Hindi dahil nag-algae siya, kundi puro kasi live sphagnumos. At nagiging masyadong masyadong nagiging, dahil mainit, namamatay yung live sphagnumos. Ang tendency pag namatay live sphagnumos, wala na yung support niya na humidity. Tsaka yung contact niya sa medium. So, umaangat yung plants. So, pag ganyan nangyari, replant para magkaroon ng contact sa medium. So, mamaya, i-replant natin yan. Medyo masanimuot siya kasi may maliliit pa yan nakasama. Yung iba nga, medyo ewan ko kung natuloy. No, so, ito pala. Ano nangyari dito? Yun o. May bumaliktad na isang nangyayari yan kapag luma na yung traps, no? At meron na kasi mga anak sa ilalim. So yan, kailangan niya nang mag-sakripisyo ng mga ilang mga traps para dun sa ibang mga bagong tubo. Ayun, healthy naman lahat maibenta ko to lahat, pero itong plano ko ibenta. Tsaka, kasi may naghahanap ng 20 pieces na BFT wholesale ang kailangan niya. So hindi ko alam ano ibebenta ko, kung ito bang mga ayoko na maibenta to, mga siguro natin to So bakit itong sunrise benta natin to. Itong tiger punch, marami na rin to, bawasan natin ng konti. At yung Volkner, hindi, konti pa lang Volkner ko. Ito siguro si Black Star kataon na paubos na rin tong polish Dracula ko, although meron pa, baka kumuha rin ako ng ilan dyan. Okay, dito sa X-Spider kumuha rin ako ng dalawang medyo size, good size, para lang ma-fill yung needs niya kasi sayang rin yan talaga. Pero
Ito nagtanong sa akin, minsan nagtanong na ito. Ang sinasabi ko na palagi, meron. Kasi meron naman talaga. Ito. Meron pa tayong mga typical dito, ibigay natin. Kasi hindi naman siya nagsabi ng cultivar. Ang kailangan lang niya, 40 BFT. Siguro pang benta niya kung may shop siya or ano. So meron pa naman, may bibigay pa rin tayo. So ayun, ay tingnan natin dito yung ano, BFT ng flower. Ano? Haba na itong video natin. Hayaan nyo na, minsan lang tayo mag-vlog. Pagtagaan nyo na itong mahabang video, kikita nyo pa yung actual na mga nangyayari dito sa growing area na walang edit, walang tinatago. So ayan, nag-flower na itong mga pinks natin. Mamaya ipopollinate natin yan, i-cross natin yan dito sa Agnatha Photosciensis. Ang mahirap dyan, hindi ko pa natatry ito dati, pero marami namang mga instructions sa YouTube, pwede natin gayahin at itry. Hindi ko naman sinasabi magiging successful tayo. So ngayon, eto na mga flower. Kala kong magbubukan na to last week, pero hindi pa rin. So kaya lang natin sila mas tumagal, mas maganda, sa dahilanan na mas magiging matured yung flower. Hindi tulad na itong isa na maliit. Tapos kasi anong nangyari dito, hindi ko siya nakita nag-flower kasi itong flower stalk niya pailalim yung tubo. So nagtaka ako, sabi ko ba't may pa-letter, reverse letter U or pa-arc na pababa na ganito. So flower siguro to. Flower nga pababa. So nung nilagay ko na siya dito, nilipat ko siya, ayun, umangat na yung flower stalk niya. Siguro naipit o nabuhol dun sa pailalim. So kaya ayun ang ginawa ko. So ayan, pataas na. At maliliit yung ano niya, flower niya kumpara dun sa itong mga to. Kasi nga hindi ko siya nakita agad na nag-flower. So hindi ko siya na-separate agad. Ganda kasi pag nag-flower at outdoor kayo, i-separate nyo kasi pag nahanginan yan, tutuyo agad bago pag bumuka, isang araw lang wala na. So ayun ang isang dahilan bakit ako naglalagay dito, di ba? Sa ibang video ko sana sasabihin yun, nasabi ko na agad. So ito yung flower na itong panel trap. Ito yung flower ng gap clip malaki. Ito yung flower ng red moon trap. Yan. Haba. So ayan, ayan yung mga ipopollinate natin. Hinihintay ko pa. Tapos yung mahilig sa mga Korean ngayon na opa. So ayan, yung Korean melody shark natin. Oh, ang ganda na, di ba? Magaganda pa yan. So sa dami-dami ng cultivar natin dito, hindi na natin masyadong natututukan yung iba. Tulad na lang itong seed grow na marder. Sabi ko talaga hindi talaga ganun kaganda itong medium na to. Itong sabi nilang ano, sandy. Kasi pag uminit rin kasi yung sand. Kasi ang sand may mga silica yan, may mga bato-bato yan. So pag uminit, ang bilis uminit niyan. Kaya hindi ko na-advise yan sa ano, sa seed grown. No, hindi ko lang tinanggal agad kasi tinitingnan ko rin kung baka mas maganda nga sana. Pero hindi. Ang mas maganda sa seeds, sphagnumos and perlite. Tapos ibabaw, ayun nga, may pure sphagnumos toppings pagdating sa maliliit na halaman para yung moisture ma-maintain. So ito naman yung update dito sa bigay sa atin ni Ma'am Precious. Pinagtatalunan sa online nung pinost ko. Sabi hybrid, no? Maaaring nga hybrid. Pero maganda yung pagkaka-hybrid niya. Pula. O, diba? Nasa outdoor na to. Philippine setting na. At ganyan pa rin ang kulay niya. Diba? Kasi ito, nasa shaded area nung nasa Singapore pa. At pulang-pula. Hindi siya na, wala siyang grow light, pero pulang-pula. So siguro pagka in-expose pa natin yan sa mas maaraw, mas pupula pa yan. O ayan, ito naman update sa Bicol Karahata. Diba? Big update video na to. May mga pangil na yan na nakalabas. Hindi ko napapakita, mapapahaba itong video natin. So ito naman yung ano, variegated na Nepenthes. Mukhang nagugustuhan niya dito sa growing area natin sa taas. Ayan, ang haba ng bagong growth niya. At sana
Mag-picture ka na. Kasi ilang buwan ka na dito, hindi ka pa nagpi-picture. O magpi-picture na to kasi nung nasa loob siya ayaw niya mag-picture. Sana dito mag-picture na yan. Tapos sa mga dito sa Heliampora, lagi akong bibigyan ng surprise na itong Heliampora na to. Mapa-positive surprise or negative. No? Ito nangyari. Ito yung mother plant. Ito yung propagation. Pero ngayon humahabol yung propagation. No? Ang laki ng ang laki ng ginamp niya. Dumoble yung laki ng picture. Kaya galing yung paglaki na ito, no? Hindi ko rin alam. Siguro maaaring sa Maxi. Hindi naman siguro sa B manure. Kasi ito hindi ko naman nalagyan to ng B manure na gusto. Pero nag-jump pa rin, di ba? Although green yung kulay, ba talaga yung malamig na lugar sa Tagaytay kumpara sa init sa Cavite. So, pero okay lang sa akin. Ang mahalaga sa akin malaki. Kasi madali lang naman pakulayan. No, kailangan ko lang tanggalin yung mga shading net dyan. Kukulay na yan. So, eto. Yan na rin. Mga nag-picture jump. Ito hindi talaga ito mahilig mag-picture jump. Yung talagang malaki. Pero, ayan. No, at least picture jump pa rin yung matatawag. Kasi yan. Mula sa size na yon papunta dito. Malaki pa rin. Diba? So, yung iba dyan. Ayan, may improvement rin. Pero hindi ko na masyadong papakita. Ito rin. Picture jump rin ito ng malala. And so from that size we don't tsaka yung tsura niya ito ang nangyari dito, ang laki ng bibig ng Heliampora. Ang laki ng bibig niya. Alam nyo ano yung kung ano ko dito, conclusion ba na observation ko, dahil nga pinakain natin sila, na-choke sila sa dami ng B-poop na nilagay natin, na halos hindi na madrain yung water dun sa ibabaw. Nag-produce sila ng mas malaking picture kasi nga para pagka kumain sila nun uli mas madali nang ma-drain. So ayun ang aking ano man tawag yung churi. Kasi ayan yung iba, mga picture jump rin yan sila, iuso rin, no? O baka may iba kayong churi. Bakit nagsilakihan itong mga Heliampora natin? Mamaya possible na i-repat ko sila. Hindi man total repat. Papatong ko lang tong ibabaw na medium dun sa bago. Kasi tataasan ko na. Yan, ang daming dito, BB na growth point. Mas maganda pang talagang hindi propagate ng mano-mano. Ayun, yung mga new growth points sila dito. So ito yung bagong acquire natin. Dito ako masaya talaga. Kasi hindi daw ito mahilig mag propagate. Pero dito hindi naman siya nag-propagate. Pero yung picture niya laki. Maisabay pa sa ibang picture jump. Kasi hindi pa nakabukas yan. Pag hindi pa nakabukas, lalaki pa yan. So sana nga lumaki pa. Tapos eto namang isa, yung dalawang picture natin, hindi pa rin namamatay itong picture nila. Kasi usually niya mamamatay yung isang picture pagka nilipat from one growing area to another. Kumaga magsasakripisyo dahil mag-acclimate niya ng isang picture para yung nutrients ba mapunta sa roots at ma-establish siya ulit. Pero hindi siya ibig sabihin matibay itong Ionaceae. Or hindi ko alam. Ayoko naman mag-isip ng hindi maganda kasi baka sa ilalim magkaroon ng problema ba. Kasi yan ito yung Heliampora na naisipan niyang magkaroon ng branch. Ayan ang ganyan. Parang false viviary sa mga BFT. So nagustuhan ko siya kahit dadalawa yung picture niya kasi usually niyan may growth point siya sa taas, may growth point sa ilalim. Which is nangyari na yan dun sa iba kong mga alaga dati. Kaya nung binigay sa akin yan, nadadalawa yung picture, hindi ako nagreklamo kasi alam ko kung paano alagaan. Kumbaga may experience na tayo dati yan. So ayan yung mga ibang growth ng mga halaman natin. So ngayon, eto
Ito naman yung lagay ng mga Nepenthes seedling natin. Medyo nagbo-brown yung iba. Pero, di ba? Good pa rin yan sa dami. Sa dami niyan eh. Di ba? Tapos, ito yung mga seedlings natin dito. Kaya, di ba? Ang dami eh. Ito, pakita ko sa inyo to. Parang hindi na sila naalagaan pero lumalaki pa. Kasi inailalim to eh. Ayan o, yung mga pingikula sa ilalim. Hindi ko na dadidiligan yan directly kasi dito ako nagdidilig sa taas kung ano yung mapunta sa kanila sa ilalim. Yun na yun. Pero nabuhay pa rin sila. Pati yung mga live moss. Nabuhay, ayun o. Hindi natin masilip ng gusto. Tapos eto na yung ibang mga seed grow natin na mga Nepenthes. Ito na sila. Ay, may bumili nga pa ng Nepenthes ngayon. So kailangan ko magpaso ng isa dito. Hanapan ko siya. Kasi ang order niya ay pink. So hanap tayo ng pink and or reddish. Kasi yun yung out natin na mga pink cultivar. So ito, parang may maganda na dito pang out na pink. Ito. Ayan, or eto na medyo malaki na. Tingnan natin kung anong available na maganda. So sa mga ganito hindi naman ako nagdadamot kung ano ibibigay natin sa dami ba nito. Dahil aanin ko naman to sa damakmak na Nepenthes, no? Binta ko rin naman talaga ito. So ayan, sa ilalim marami pa rin dyan sa ilalim. Ginawa ko sana, tinanim ko na sila sa kanya-kanya nilang mga maliliit na paso. At ganun uli gagawin ko kapag umulan na, kasi yung mga namatay na mga Nepenthes sa init, pakatitibay na itong mga to. Pero dahil nga sa init na yung mga natsugi, wala tayong magagawa doon. It's either mahina talaga yung kanilang may mga iba kasi medyo mahihina yung kanilang sistema. Iba naman talagang hindi natin naalagaan ng gusto. Mas maganda na rin na yung mabubuhay talaga yung mga lalakas para pag inalagaan ng iba, kaya. Ayan. So, dito naman, kung nakikita nyo ito, medyo madilim dito. Ito yung mga Nepenthes natin, matatagal na. Ayan. Geriana. Galing kay Sir Walker. Diba? Ganda. Hindi na ulit siya muna nagpa-flower kasi kalilipat lang dito sa bagong growing area ko. Mag-a-adapt pa yan. Mag-a-acclimate. So yung iba, wala pa rin mga picture. Kalilipat lang kasi. Adelaide, yung dami pa pala nating Adelaide dyan. Ayun yung SARS nasa dulo. So hindi ako magaling sa SARS. Kaya pag may nagtatanong tungkol sa SARS, inaamin ko talaga. Hindi ako ganun kagaling sa SARS. Ito lang yung mga sarasinya ko, yung mga inad ko lang ng mga nakaraan. Ganda din, pero hindi pa siya ganun ka, yung tulad ng mga ibang halaman natin dito, na talagang very vigorous na yung growth. Meron kasi kung ano dyan trauma sa mga sarasinya, parang sa lahat siguro ng halaman na alagaan ko, ang may trauma ako. Gawin natin ang video ito susunod. Itong SARS, ewan ko kung sa inyo kung ano kasi depende yan sa lugar sa malalamig na lugar or yung may mga matataas na humidity na growing condition or area, ganda tong SARS, bubuhay na talaga yan. No, pero sa amin dito naman napakainit ang panahon. Ang patok dito sa amin, Eliampora, BFT, Pingicula, Droseras, which is yung iba naman sa highlands, hirap naman sila dun sa ibang mga halaman. No, pero dito sa atin, talagang may kabako dito sa SARS. Saan pa? Nepenthes sa mga highlands. Pero mas gusto ko sa Nepenthes yung mga seed grown. Kaya nga ngayon ang gusto ko na lang magtatanim ako ng seeds. Kasi although matagal talaga yan, makatigok na ako bago pa maging matured plant yan. Pero at least acclimated dito sa growing area. So
tagal talaga lumaki pag seed grown eh. Pero may mga ibang seed grown tulad na itong mga highway na no, abutin lang ng 1 taon, 2 taon, 3 taon no, ayan, ganyan na sila kalalaki. So okay pa rin. Considering na maliit lang yung inoccupy nila na growing area sa ngayon. Eh, alam nyo ba, ito, update lang kasi kahapon pumunta Sir Jervin. Yung boss niya, kasama niya dito noon. So si Sir Jervin, isa sa mga ano natin yan, kaibigan natin na carnivorous plant grower din, no, na kumukuha sa atin ng mga plants. So yung boss niya, sinama niya last time at bumili ng isang nepenthes dito. Parang ganyan, ganito size lang yun. Maliit pa. So nung nilagay nila sa terrarium at nilagyan nila sa magandang grow light, biglang laki daw. So mas malaki pa dito sa mga alaga natin dito. Ang ibig sabihin lang nun talaga, pag maganda yung growing condition, mabilis lumaki. Ako naman, hindi ko intention na palakihin sila agad. Bakit ayaw mo lumaki agad, sir? Kasi pag lumaki agad, wala akong space para ilagay sila. Kaya nilagay ko muna sila sa maliliit na mga mini na mga paso. Ayan. Pagka nilagay nyo sa mas malaking paso, bilis na silang lalaki. Para nyo naman, sir, nasabi na gano'n nga mangyayari tulad sa kanila, baka dahil sa grow light lang yun. Ito, kung nilipat ko sila sa malaking trays, same batch lang to at same size, no, nung nilipat ko, ganun din na sila kalala. Ngayon, ganyan na. Pero alam ko mas malaki pa dito yung kala Sir Jervin. So, diba, laki na. So, ito rin, no. Ito, laki na pulaw sa ilang. Hindi ko to alam. Meron pala dito. Ayan, tignan nyo. Ayan, isa sa mga parang ano na to, konti na lang, full size na. Ang laki na. Ang ganda. Ngayon ko lang nakita yan, ha. Ayan, pwede pala yan. Parang gusto ko na mag-replant, ha. Hindi naman maarte sa tubig itong mga nipis ko, eh. Ayan lang, datagal ako pagdidilig pagka pakarami kong didiligan. So anyway, isa sa mga pangarap ko kasi dati, kaya ako nagpopagit ng ganyang karaming nepenthes. Eh, punuin tong growing area ng mga nepenthes. Ang ganda kaya nun, diba? May mga nakasabit na mga picture sa paligid ng mga ganda kulay. Diba? Pangarap ko lang yun dati, kaya lang ngayon parang ayoko ng pangarapin dahil nga ang hirap magdilig pagka masyadong marami. Ubus talaga ang oras mo. So, siguro kung may automatic misting system ka po, pwede yung ganong setup. Maganda naman talaga kung may ganon. So anyway, yun lang muna siguro yung update natin. At mamaya, gagawa pa tayong ilang mga videos about sa mangyayari dito sa ating growing area. So, sikasuhin ko muna yung mga order. Pag naipa ko na, akit ulit tayo dito sa taas para mag-video ng mga pangyayari. Salamat sa panonood nyo. Pasensya na sa sobrang habang mga video dito, pero kung umabot kayo sa video na to, no, at umorder kayo sa ating Shopee store, no, ng mga BFT, no, bibigyan ko kayo ng extra na freebie, no. Pwede kayong mamili kung Pingicula primuliflora, kaya ano bang pwede ko pang ano. Ayan, ito, bigyan ko kayo na itong Agnatha Pottosiensis na mga small size lang, ha. Pero mga to, good quality at mga, ayan, easy to care, pero magagandang klase. At ano pa ba, yung mga meron ng ganon, which is alam ko hindi pa naman kayo ganun karami, meron yan. Pwede siguro Drosera, pili na lang kayo. Drosera, Burmani, tapos Adelaide, Drosera Spatulata. Anglica, hindi ko alam kung may mga extra tayo. Hindi pala, hindi Anglica yan. So yun, ayun lang muna siguro. Sa ano rin naman kumbaga, kasi yun pala, baka gusto nyo yung mga extra heads ng live sphagnumos. So kung meron na kayong mga basic na yan, so lagyan natin kahit mga 5 heads ng mga pulsan. Pulsan na, hindi yung mga sphagnumos na katatanim pa lang. Pulsan, yung mga ganyan. Ganyan mga klase. Kasi bakit ko pinamimigay ngayon yan, sobra-sobra na. Outgrow na nila yung mga BFT ko, kaya kailangan kong ipamigay yung iba or igagamitin ko, no? Pero dahil nga napanood nyo tong video na to,
Titingnan natin kung anong available na pwede kong ipang extra freebie. So pagka kayo bumili, may freebies na kami nilalagay dyan. Tapos eto pa ng extra freebies na sinabi ko, para lang to dun sa mga nakapanood ng video na to. Dahil mahaba na tong video ko na to ngayon, hindi ko na hati. So yun lang, God bless and bye bye.